Good afternoon guys, nandito tayo ngayon sa Venture Steel. So pumick up tayo ng coil na naka-slice, eye on the sky. So maraming coil ito eh. Hindi ko na mabilang pero nasa 70,000 pounds lang itong karga natin. Kaso lang napakarami. Ayan, kung makikita nyo yung coil, naka-slice yan. Iba-ibang sizes. Ito manipis, tapos makapal. Ganyan siya. So ngayon habang naglo-load siya kanina, bago ko siya pinaload, sabi ko computein ko muna yung timbang para i-manage ko kung saan ko dapat ilagay yan. So ang ginawa ko kanina, pinabalik ko muna sa kanya sa loob. Sabi ko pwede ba i-total ko muna kada bundle. Katulad nito, kada bundle tinotal ko muna yan. Tinotal ko rin ito para makuha ko yung timbang niya kada bundle, kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 na bundle siya. So hindi tayo basta karga ng karga dahil mamaya ma-overweight tayo. So kinuha ko dito 46,000 pounds. Kinompute ko muna siya. Kumuha ko ng papel. So kumuha ko ng papel, nilista ko siya isa-isa. So ayan ang guide ko, gumawa ko ng listahan. Then para alam ko kung saan dapat ilagay ang kada kamada, nilagyan ko siya ng number, total, then isa-isa inano ko kung saan dapat siya ilagay. So pag ganyan ang pangarga natin, kailangan natin guys tiyaga lang sa pagkukwenta, kasi pinail lang ng operator yan, pinail, trabaho lang nila yan mag-file. So hindi rin nila alam kada slice ng coil. So ang alam lang nila total. Ngayon kinamada lang nila. Tayo na ngayon magkakalculate kung saan ba dapat ilagay yan. So sakto ang timbang natin. Maximum tayo sa drive. Dito medyo magaan pa, sa pop magaan. Kaya dito ko nilagay yung sa pop. Ayan o, 1 foot behind nag-start diyan ko pinalagay, kasi meron pa tayong pipikapin na 20,000 pounds na bakal. Dito natin siya ilalagay. Ang haba ng bakal nasa 10 to 12 feet. So nasa 20,000 pounds. Hindi natin alam kung anong klaseng bakal ba yun, o steel plate, round bar o ano, basta nasa 10 to 12 feet ang haba. Then ang timbang 20,000 pounds. So kailangan i-manage talaga natin. Then kada kamada guys, lagyan natin ng tagdadalawang kadena paikis, kasi then lalagyan natin ng steel corner yan. Hindi pwede na walang steel corner, kasi masisira yung So ito yung steel corner. Ayan. So dalawang steel corner kada kadena. Yun ang natin. Then babalot pa natin to ng plastic, poly, bago natin siya i-tarp. So trabahuin na natin to, baka abutin pa tayo ng ulan. Yan. Then make sure lagi tayo may dala ng lubricant, kasi nga yung ratchet natin matagal nang hindi nagagamit. So dry na siya. Ayan, kaya nilagyan ko, inisprehan ko yan siya para malambot siya. Yun ang kailangan natin gawin. So tirahin muna natin to. Dito ikaw lang talaga mag-isip, na tayong helper. Kaya may nagtanong kung may helper tayo dito. Walang helper dito, solo lahat. Driver lang lahat gumagawa nito, pati pag-tarp, pagkadena, pagbaklas, lahat driver lang, dahil walang helper dito sa ibang bansa.
siya, steel corner. So ganyan pag ano, pagsabit, huwag yung nakapailalim. Kasi pag lumuwag, laglag na kaagad yan. So kailangan ganyan kaibabaw. So ito naman, make sure pag nag binder kayo, unahin nyo yung nasa ilalim na kadena ito, para hindi siya maipit. Kung unahin niya to, ipit na kaagad ito. So yun, ganito. Siguraduhin yung mga galaw natin, kailangan safe tayo, na hindi tayo madisgrasya. Diba malambot pag may lubricant? Lagi na tayo nakahawak. Huwag yung ditong hawak. Kailangan nakasuporta yung isa. Then pag naghigpit tayo, double check sa kabilang side kung hindi nagbago yung sabit ng hook. So yun lang, tapusin muna natin to. So yun guys, tapos na natin siya ikadena. Ayan, tagda dalawang kadena kada pile na to. Wag na wag niyong kakalimutan lagyan ng steel corner ha. Ayan, so natapos na natin tong 6 na kamada ikadena. Ngayon, babalutan pa natin ng plastic yan. Eto, babalutan natin ng plastic bago natin i-tarp. So dito guys, wala tayong helper. So lahat ito, kung sa Pilipinas pa, dalawa na helper natin ito. Dalawa na helper natin sa mga gantong klaseng pangarga. Pero dito sa Canada, solo flight talaga, walang helper. Ayan, kahit ito sila walang helper. Yun, tapusin lang natin to kasi makulimlim, baka abutan tayo ng ulan. So yan guys, tapos na natin ma-tarp, ma-secure at ma-tarp ang load natin. So nag-start ako ng 145, natapos tayo 250. Ayan. Sa nagtanong kung may helper ba kami, wala talaga kaming helper dito sa Canada. Aywan ko lang sa ibang company, pero dito sa company namin, usually walang mga helper talaga, wala akong nakitang may helper dito. So ito, natapos na natin. Take time lang talaga, wag natin i-rush yung ginagawa natin para wala tayong makakalimutan. So ayan, na-secure natin maayos, nilagyan natin ng portable strap ito para hindi lumobo. So ganyan ang pagkalagay ko ng portable strap, para yung sobra inipit ko lang, hindi na yan maano oh. So yan, then banat na banat, pahila papunta doon, yan ang ano. So ito, abang natin to dahil may pick up tayo sana kanina, kaso lang hindi natin inabot dahil matagal tayo kinargahan. Kaya may space dito, mahaba space, dahil meron pa tayong ikakarga dito na bakal na 10 or 12 feet ang haba. So nasa 20,000 pounds. So kumarga tayo dito ngayon ng
22,500 pounds. Hanggang 45,000 pounds pasok pa tayo dito. Yung gauge natin napakagaan pa to. Kaya sobrang gaan pa. Maximum natin 74 PSI. So ayan naka-secure na natin na maayos. So dahil hindi na tayo makapag-pick up ngayon, punta na lang tayong truck stop. Tama. Dito guys, wag nyo intindihin na magkadumi-dumi tayo dahil meron naman tayong libre laundry sa garahe. Tama, dungis ko. Oh. Hindi na ako nagsuot ng coverall dahil sobrang init kanina. So ang gauge natin dito 58 lang. Magaan pa tayo. So sakto yan pag kinargahan pa tayo ng 20,000 pounds dito, didiin pa yan. So ayan wag nyong intindihin yung dumi dahil malalaban din yan. Alright, so wag apurahin ng trabaho para wala tayong nakakaligtaan at maayos ang trabaho natin. So wala tayong nakaligtaan, everything na secure na mabuti. So maayos lahat, sabitan ng kadena properly secure, yung strap ng tarp properly secure na, yung mga toolbox natin sarado, properly secure. So yun. So hanggang dito na lang tayo guys. See you next time. Ingat-ingat at takbong pogi lang.